verse 34 hanggang 39. Mateo 10, kapitulo 34, versikulo 34 until 39. Ang sabi dito, huwag ninyong isipin na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa, na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyenang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay ang kanyang mismong mga kasambahay. Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. So purihin ang salita na ating nabasa, purihin ang Panginoon. Hallelujah. So dito makikita natin mga kapatid na sinabi ng ating Panginoong Jesus sa mga tagapakinig at sa kanyang mga disciple na binigay niya po ng tuntunan o aral kung ano yung dapat nilang gawin habang nandito sa mundong ito. Kaya pinamagatan ko po ito mga kapatid, the coming of the sword of truth, o yung pong ang pagdating ng tabak ng katotohanan. Amen. So dito mga kapatid, tayo muna po'y manalangin. Oh hallelujah, hallelujah Jesus. O Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga kayo Diyos na buhay, na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa buhay ng bawat isa, through online, through physical, sa oras na ito, na binagyan mo na naman ng bawat isa ang pribilehiyo upang ikaw ang napurihan, upang magamit muli sila sa iyong ubasan. Ganon din po ang iyong abang lingkod na narito ng iyong itinayo, na binigyan mo ng pribilehiyo. Lord, inihiling ko na kayo lamang po ang makita, marinig sa akin. Itago mo lamang po ako sa iyong likuran. Lord, puspusin mo po ako na puspusin ng iyong banal na Espiritu. Lord, itong katayuan ko, Lord, Panginoon, kayo lamang po ang tanging makakaayos. Alam ko kahit pausa ko, physical lang ito, literal lang ito, but spiritual, Lord, ay titimo sa kaisipan, kaibuturan ng mga puso ng mga makikinig ng iyong makapangyarihang salita. So sabi nga natin mga kapatid, the coming of the sword of truth. No? The coming of the sword of truth. No? Ito yung pagdating ng tabak ng katotohanan. So pag sinabi nating tabak mga kapatid, ito ay tumutukoy sa pantaga, panghampas, pangwasak, o pagsaksak. So, kung titignan po natin, noong unang panahon ay ginagamit nila ang tabak sa pamamagitan ng metal. Di ba ginagawa nila yung panday, may pandayan. So nakikita po natin yung ayos ng tabak. No, meron po siyang minsan 2 talib, minsan 1 talib sa magkabila, minsan yung may bulo. Titingnan po natin yung bulo, ginagamit nila, o kaya yung espada, ginagamit nilang pang hampas sa mga kalaban. At yung talim naman, yan yung pampatay nila o pangsugat. No? At yung tulis, yan yung pangsaksak, no? Para tumagos sa katawan ng isang
tao. So dito mga kapatid, sabi nga sa ating team, the coming of the sword of truth, no, ang pagdating ng tabak ng katotohanan. So dati kasi noong unang panahon, inihintay nila ang Mesyas, na kasi alam nila pag dumating ang Mesyas, kaginhawaan, kapayapaan ng mararanasan ng mga tao, ng mga Asian Christian o mga Jews o mga Israelite. Yun po yung pinaka hanap-hanap o hangad nila na dumating ang Mesyas, na dumating ang Panginoong Jesucristo upang magkaroon na ng kapayapaan dito sa mundo. Pero, ganun nga ba ang katotohanan, mga kapatid? Kasi dito sa ating binasa, sabi ni Jesus Christ, na parito ako upang hindi magdala ng kapayapaan, kundi tabak. No, tabak, hindi kapayapaan. So sabi ko nga, pag sinabing tabak, ito ay sumisimbolo siya ng pagwasak. Sumisimbolo siya ng pagsaksak, no, paghampas. Ibig sabihin, talagang pwede kang mamatay, o pwede kang masira, o pwede kang mawasak sa pamamagitan ng tabak o sword. Mga kapatid, kaya ngayon, ano yung nakita natin dito sa talatang nabasa natin? So dapat mga kapatid, huwag tayong magbawalang bahala. Don't expect. Huwag tayo yung bali-baliwala lang. No, huwag tayong magpalagayan ng loob. Hindi porke mga kapatid na tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo ay binigay niya sa iyo ay kapayapaan. Kaya dyan, tinuturuan tayo ng Diyos. Mga kapatid, huwag nating isipin nung tumanggap tayo sa Panginoong Jesucristo ay okay na ang buhay natin. Okay na tayong lahat, mga kapatid, dito sa mundo. No, napakalinaw na dumating siya upang ibigay ang tabak. No, di ba alam naman natin ang tabak? Alin ba ang tabak? Yan ang salita ng Diyos. Di po ba dahil ang sinabi sa Hebrew 4:12, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, matalas, no, kaysa alinman tabak na may doble ang talim, na kung tumago sa kaiputuran ng puso, utak, buto, kalamnan, na nakakabatid ng iniisip at binabalak ng tao. At dun sa Apokalipsis o Pahayag o Revelation 19:15, di ba sabi niyan, na nakita ko, sabi ni John, ang tabak na lumalabas sa kanyang bibig, no, na susugo, nasisira sa bayan o sa mundo. Sipin niyo po yun. Bakit kaya ganun, mga kapatid? Bakit kaya yun ang gusto? Yun ba talagang nais ng Diyos para sirain yung mundo, mga kapatid? Yung buhay natin dito? Kung titingnan natin, sabi sa Jeremiah 29:11, ang plano ng Diyos ay plano na hindi natin ikasisira, kapapahamak, kundi plano na ating ikabubuti, plano na nagbibigay ng punong-puno ng pag-asa. So, sandali, pastor, parang nagkaka-conflict tayo. Bakit ngayon tabak ang dinadala ng Panginoon? Iitangan ba? Tatagain ba tayo ng Diyos? Sasaksakin ba tayo ng Diyos? Hahampasin ba tayo ng Diyos? So, kikita niyo yung revelation dyan, mga kapatid. So, kaya nga, don't expect. Huwag tayong magpalagayang loob. O, tinanggap ko na si Jesus Christ. Magpatuloy lang ako sa ginagawa ko. Hindi po dapat ganun, mga kapatid. Tandaan natin, dumating si Jesus Christ sa buhay natin. Tabak ang dala niya. No, hindi kapayapaan sa ating buhay. No, to pinag-aaralan natin to spiritual. Kasi yung tabak ay kanyang salita. Kaya huwag tayong magpakemi-kemi. Huwag tayong bahala na. Huwag po nating ilagay sa isip natin yan. Ang gusto ng Panginoon, lagi tayong active. Lagi tayong nagbabantay. Lagi tayo talagang nagsisiyasat. Lagi tayo talagang nag-aaral. Lagi natin sa sinisik. Lagi natin sa hinahanap. Bakit? Para malaman natin kung ano ba yung purpose niya. Bakit siya nagdala ng tabak sa mundong ito?
Kasi alam natin ang salita ng Diyos ay minetapora niya bilang tabak o bilang sword. So ito ay matalas, mga kapatid. Kaya kung mapapansin nyo ang salita ng Diyos, pag tumimo sa ating mga puso't isipan, para sang sumaksak sa iyong puso. Diba pag sasabihin nila, pinapatamaan ako ni pastor. Diba ganun po? Kasi tumitimo yan. Kaya yan yung tabak na gustong ipaiwatig sa atin ng Diyos. Kaya huwag tayong pakimi-kimi lang, huwag tayong magpalagayan ng loob. Ay, okay na ako dito. Okay na, tinanggap ko na si Jesus Christ. No. Gusto ng Panginoon, kaya dinala niya ang tabak niya yan, upang tayo talaga ay patuloy na maayos, upang tayo talaga ay patuloy na mahubog, upang tayo patuloy na makorek, mailinya, maatat sa Kanya, mga kapatid. Dahil ang sabi sa 1 Timothy 3:16, 17, ang kasulatan ay kinasihan ng Diyos na nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagtatama sa maling katuruan, pagtutuwid sa maling gawain, pagsasanay sa mabuting pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa paggawa ng mabuti. So yan po ang nais ng Diyos. Kaya tabak ang dinala niya dito sa mundong ito, upang tabakin, no? Upang hampasin, upang saksakin, no? Upang wasakin kung anuman yung mga nasa atin, yung mga makamundong gawain natin, yung mga sanlibutan na mga gawain natin. Gusto ng Diyos tayo ay magkaroon ng transformation. Gusto ng Diyos tayo magkaroon ng tunay na relasyon sa Kanya. Gusto ng Diyos tayo'y maging tunay na Kristiyano. Gusto ng Diyos tayo'y maging anak niya. Amen? Kaya don't expect, huwag tayong magpalagayan ng loob, mga kapatid, na tinanggap mo, okay na yun, save ka na. No, hindi po yun. Kaya nagdala siya ng tabak para mag-ayos-ayos ang lahat. Dahil gustong wasakin. Di ba sabi ng Panginoon sa Ezekiel, yung papalitan kita ng bagong puso. Sipin niyo po yun, di ba? Pag ang Panginoon, dudurugin niya ang ating mga puso, sisirain niya yung mga lumang puso natin, papalitan niya ng panibagong puso na nagmumula sa Kanya. So anong nakita natin doon? Winasak niya. No, winasak niya, hinampas niya yung mga puso natin, hinampas niya yung mga puso natin matitigasin, hinampas niya yung mga puso natin pasaway, hinampas niya, sinaksak niya, dinurog niya. Isipin niyo po yun. Kaya ganun pala, sa isang tabak, sa isang salita ng Panginoon, hinawasak niya ang ating pagkatao dito sa mundong ito. Kaya don't expect, mga kapatid. Bakit? Bakit don't expect? Kasi may true purpose ang ating Panginoon. May talagang totoong purpose ang ating Panginoon sa mundong ito na nabasa natin sa talata. Ano yung purpose niya, mga kapatid? Na gusto ng Panginoon, pag-awayan niya ang anak na lalaki sa amang lalaki. Pag-awayan niya ang anak na babae sa inang babae. Sipin niyo po yun. Ang manugang na babae sa biyenan na babae. Gusto niya pag-awayan niya. Pero pag-awayan ba talaga yan yung physical, pagsasabunutan ng Panginoon? No. Sinasabi ng Panginoon dito is spiritual. Kaya kung mapapansin nyo, mga kapatid, tayong mga tumanggap sa Panginoon, di ba ang dami nagpe-persecute sa atin? Yan ang purpose ng Panginoon. Pinag-aaway niya talaga, spiritual. Yung ayaw tumanggap sa Kanya at yung gustong tumanggap sa Kanya, yung ayaw manampalataya sa Kanya at yung gustong sumampalataya sa Kanya, yung ayaw magpasakop sa Kanya at yung mga gustong magpasakop sa Kanya, nase-separate. Kaya yan yung sinasabi niya, pag-aawayan ko ang anak na lalaki sa ama lalaki. Pag-aawayan ko ang anak na babae sa inang babae. Pag-aawayan ko ang biyenan na babae sa manugang na babae. Nakita niyo yun? Kaya nga di ba tayong mga tumanggap talaga sa ating Panginoong Jesucristo, pag yung mga kapatid natin close, minsan may pagkakataon na tumanggap ka sa Panginoon, naging Christian ka, pagdating sa kapatid mo, iniiwasan ka.
Lalong-lalo na yung kapatid mo, matigas. Matigas yung puso. Diba, sa mga kaibigan mo, dati happy happenings tayo. Pag alam nila na born again ka, iniiwasan ka, pinepersecute ka. Ay, ganun nangyari mga kapatid. Yan po, yang sinasabi ng ating Panginoon, the coming of the sword truth. No, ang pagdating ng tabak ng katotohanan, yan po, dumating yan sa ating buhay mananampalataya. Kaya ang nangyayari, nase-separate, sinesegregate niya ang bawat isa sa atin kung hanggang saan yung ating pananampalataya o yung mga hindi nananampalataya, mga kapatid. Napansin niyo yun? No, meron sa pamilya, minsan ikaw nananampalataya ka talaga, tapos sila tigas ng puso nila, ayaw nila. Di ba ano nangyari? Nase-separate. Kung mapapansin natin, literal, pinag-aaway ng Diyos. Pero yun ba yung purpose niya? Hindi rin. Kasi spiritual, pinag-uusapan natin. Physical, pinag-aaway niya tayo. Pero spiritual, inaayos niya tayo, mga kapatid. Kasi pinapakita ng Diyos kung sino talaga ang nasa Diyos at kung sino yung wala. Di po ba? Narinig natin ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Yung wala sa Panginoon, yung wala sa Panginoong Jesucristo, at yung meron, ano yung pagkakaiba? Napakalaking pagkakaiba. Dahil yung nasa Panginoon, pinagpapala. Yung wala sa Panginoon, hindi po siya pinagpapala. Physical, spiritual. Malinaw po yan. Kaya talagang winawasak ng Diyos yan. Kung sino yung ayaw sa akin, ayaw ko rin sa kanila. Hindi ko rin tatanggapin sa kaharian ng aking Ama. Di ba? May words yan. Kung yung ayaw sa akin, yung hindi tumatanggap sa akin, hindi ko rin tatanggapin sa aking Ama. At hindi rin tatanggapin ng aking Ama. So malinaw na malinaw yan. Kaya dinala ng Diyos ang tabak dito sa mundong ito para sa ganyan. Para makita kung sino talaga ang sumusunod at nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Kaya dapat, kung talagang ang purpose ng Panginoon ay yan, mga kapatid, anong meron? Kanina, don't expect, huwag tayo mag-expect kasi may purpose ang Panginoon. Di po ba? At yung purpose ng Panginoon ngayon ay dapat panghawakan natin. Kailangan matibay yung ating pananampalataya kasi may test of faith. May test of faith tayo dito. Tingnan nyo, pag-aawayan niya, paghihiwalay niya ang hindi sa kanya at sa kanya. Huwag natin sabihin, pamilya mo yan, peraw-peraw kayo na maliligtas. No, depende yan kung ano ang pagsunod ng bawat isa. Dahil ang salvation is man-to-man sa Panginoon, hindi grupo-grupo, mga kapatid. Ikaw at ang Panginoon lamang, ako at ang Panginoon lamang ang nakakaalam kung ligtas ako o hindi. Hindi mo pwedeng iligtas ang family mo, mga kapatid. Kaya meron test of faith dito. Ngayon, pinapakita ng ating Panginoon sa ating sambahayan, ito tumanggap, ito hindi. Pinapakita, ngayon ikaw na tumanggap, parang ang pagsubok mo napakahirap. Ang hirap mong dalhin ng iyong family. So, tinetest ka sa iyong faith ng ating Panginoon. Pwede ka kasing mag-war free. Pag alam mo silang ganon, pwede mong ipakita na Christian ka nga, tumanggap ka nga, pero hindi mo maipakita yung tunay na Panginoon. Imbes na yayain mo sila, labang pakita mo sa kanila, pine-persecute mo rin sila. Test of faith. Test of faith, mga kapatid. Dahil alam na alam natin na paglalabanin lahat ng Panginoon yan. Sa panahon na ito, itong Church of Ages, nangyayari yan, mga kapatid. Totoo. Kaya di ba tayo pag nag-aakay tayo, naghahanap tayo ng mga kaluluwa, minsan mga kaibigan mo, nape-persecute tayo. Ngayon, sa pag-persecute sa atin, mga kapatid, this is the test of faith na sinasabi ng Panginoon. Yan ang tabak ng katotohanan. Meron tayong test of faith sa Panginoon. Hindi porke na-persecute tayo, pe-persecute din tayo. Imbes na ginudge tayo, mag-judge din tayo. No. Sabi nga, binato ka ng bato. Batuin mo ng pandesal na may palaman pa. Dapat ganun tayo kalambot.
Tulad ng ating Panginoong Jesucristo. No condemnation, huwag tayo magja-judge, huwag tayo magpe-persecute. Mahalin natin ang bawat isa. Kasi nga iba po tayong mga anak ng Diyos. Huwag natin sabihin yung family ko ayaw tumanggap. Anong gagawin ko? Papagpag ko ba yung sandalyas ko? No, hanggang tayo nabubuhay. Nandiyan ang panalangin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos dahil pangako niya yan. No, sa iyong pananampalataya, pati sambahayan mo ay maliligtas. Pero, dapat ang sambahayan mo ay makarinig at makatanggap rin sa ating Panginoong Diyos. So, sa pamamagitan po natin, test of faith. Dahil ba nagkakaproblema ka sa family mo? Dahil ba na-born again ka? Yung family mo, sambahayan mo, hindi. Tapos, ikaw magsasarili ka na lang. No. Ikaw magmamaktol ka, sasama ka sa iba, iiwanan mo sila. No. Test of faith, mga kapatid. Tinetest tayo sa faith natin, sa Panginoon. Ano ba yung faith? Ano ba yung faith na sinasabi ng Panginoon? Ito, sa Hebrew 11, ito ay katiyakan na mangyayari ang iyong inaasahan. Katiyakan sa isang bagay na hindi nakikita. So, kung inaasahan natin na ang ating mga pamilya, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kasama, Jerusalem, Samaria, Judea, ay makasama sa Panginoon, yung faith natin dapat ganoon. Lagi natin silang pinapanalangin na yung faith natin na, Lord, alam ko, makakasama ko yan habang pagdating ng panahon. Amen? Test of faith, mga kapatid. Bakit? Bakit tayo tinetest ng faith, mga kapatid? Bakit tinetest tayo ng faith ng Panginoon? Kasi po, meron tayong reminder. Meron siyang gentle reminder sa atin. Meron siyang boundary. Diba? Sabi nga ng Panginoon, kina Adan pa at Eva, kainin niyo ang lahat ng bunga ng punong kahoy dyan sa halaman ng Eden, maliban lang sa puno na nakakaalam ng mabuti at masama. Meron. Kakainin mo na lahat. Sige, binigay na sa'yo lahat. Pero meron kang hindi gagawin. Di po ba? Reminder. Gentle reminder is boundary. Ganyan ang Panginoon. Kaya nga tinetest niya tayo sa ating faith dahil meron siyang reminder. Kaya wag tayong mag-expect, mga kapatid. Wag tayong mag-expect kasi may purpose, may tunay na purpose ang ating Panginoon. Sa kanyang purpose na yan, humanda tayo dahil yung test of faith na ibinibigay niya. Dahil sa test of faith na yan, mga kapatid, merong reminder kung saan ka ba susunod o ano ba yung gagawin mo, mga kapatid. Kasi malinaw na sinabi niya sa kanyang salita na ang kanyang reminder, ang umiibig sa kanyang ama o ina, nangikit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak, nangikit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Reminder, mga kapatid. Pwede kang umibig. Walang problema o magmahal ka ng pamilya mo, sambahayan mo, hallelujah. Pero, ang sabi lang ng ating Panginoon, wag na wag mo siyang gagawing number 2. Wag na wag mo siyang gagawing number 3. Kaya nga sa awitin, Jesus, ikaw ang number 1. Yan ang gusto ng Panginoon. Yan ang reminder niya sa atin. Kaya walang magmamahal sa bawat isa ng higit sa Panginoon. Malinaw na malinaw yan. Kasi unang-una, mapanibugo ang ating Panginoon. Seloso siya. Seloso ang ating Panginoon. Ayaw niyang may kahati. Kaya dapat kung umiibig tayo ng 100% sa Panginoon o umiibig tayo ng 50% sa ating mga mahal sa buhay, ibigin natin ang Panginoon ng 100%. Kung umiibig ka ng 20% sa iyong pamilya, sa iyong sambahayan, ibigin mo pa rin ang Panginoon ng 100%. Kung iniibig mo ang partner mo, ang asawa mo, ang girlfriend mo ng 20% o 50%, ibigin mo ang Panginoon na masigit pa ng 100%. Kaya lang ang mahirap, maraming umiibig ng 99%, hindi na binibigay. Ang para sa sarili na wala pa ang Panginoon. Revelation, no? Ngayon ko lang naisip yun, ha? Amen? Totoo. Di po ba?
Kaya dapat pag umibig tayo, kahit 70, 60, 80% yan, ibigin pa rin natin ang Panginoon ng 100%. Reminder, yan ang gusto paiwatig sa atin ng Panginoon. Gentle reminder, kaya nga gentle. Ibig sabihin, hinay-hinay, pag-igihan, pagbutihin, maayos, perfect, hanggat maaari, blameless, hanggat maaari. Ibigin natin ng Diyos ng higit sa lahat-lahat. Dahil ang umiibig na mahigit pa sa Diyos ay hindi po natin masasabi yan kung ano ang plano na magiging sa Kanya ng ating Panginoon. Amen? Kaya lagi natin tatandaan na may gentle reminder, may reminder sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. No? At yung challenge niya, sabi niya dito, ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. So minsan sa buhay natin talaga, puro na talagang pinipilit natin yung ating sarili. Pinipilit natin na kaya natin. Sabi nga ng Panginoon, hindi mo na kaya, anak. Sabi ng Panginoon, sasabihin mo sa kaya ko pa, Lord. Hindi mo na kaya, anak. Kaya ko pa, Lord. Hindi mo na kaya, anak. Kaya ko pa. So, tigas ng ulo natin, mga kapatid, no? So, pero napakabuti ng ating Panginoon. Tandaan mo, anak, sige, kaya mo pa hanggang kaya mo. Pero pag hindi mo na kaya, anak, nandito lang ako. Makakaya mo. Kasi gusto ng Panginoon na huwag nating sarilinin. Huwag nating i-self-business yung ating mga sitwasyon sa ating buhay. Huwag nating isipin na marunong tayo. Huwag nating isipin na binigyan tayo ng kakayahan o knowledge ng ating Panginoon na yun na lamang. Doon na lang tayo po-focus. Dahil nasa sarili natin, marami yung mga ganyan natitisod sa ganyan, mga kapatid, no? Lalong-lalo na talaga sa gawain ng Panginoon. Marami yan. Kaya nire-remain yan ng ating Panginoon. Isa challenge sa ating mga kapatid. Kung nasaan ka ngayon sa Panginoon, sa ubasan ng Panginoon, nasaan ka ngayon, mga kapatid? Dapat pahalagahan mo yun. Kasama ang Panginoon. Pahalagahan mo yun na nauuna sa buhay mo ang Panginoon. Hindi yung glorify of me, kundi glorify of Him. Mga kapatid, kasi ang sabi sa Zechariah 4:6 talaga, not by might, nor by power, but Spirit from God. So, ibig sabihin, walang mananagumpay sa atin, mga kapatid, no, kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu lamang o leading ng Espiritu ng Diyos. Hindi ka mananagumpay sa sarili mo, hindi ka mananagumpay dahil sa sarili mong desisyon, o hindi ka magwawagi dahil sa sarili mo. Wala, kapatid. Ang tanging pagwawagi ay laging nasa Panginoong Diyos. Kaya, mga kapatid, bilang konklusyon natin, tandaan po natin, dumating sa ating buhay ang Panginoong Jesucristo. Don't expect, huwag magpalagayan ng loob. Gawin po natin kung ano yung nais niya, kung ano yung aral niya, kung ano yung mga turo niya, kung paano natin i-apply sa ating buhay. Bakit? Kasi meron siyang talagang purpose sa buhay nito. Hindi lang purpose na bigyan ka ng pag-ibig o bigyan ka ng kapayapaan. Diba? Kundi ang purpose para talaga magkaroon ng labang spiritual sa Diyos at sa wala sa Diyos. Kaya minsan, saan ba tayo dyan, mga kapatid? O kailangan alam natin yan. Kaya sa purpose na yan, lagi natin paghandaan na meron tayong pananampalatayang kasing laki ng butil ng mustasa. Sabi nga ng Panginoon, kasi may test of faith tayo. Dahil sa test of faith na yan, mga kapatid, ay laging may reminder ang ating Panginoon na kung paano mo pangahawakan, kung paano natin gagawin, kung ano ang nais ng Diyos.
Kaya ang challenge sa atin mga kapatid, bilang tayo tumanggap, bilang tayo anak, bilang tayo mga lingkod ng Diyos, patuloy lang tayo, oris glory. Lagi nating iisipin na hindi pa natin inaring ganap. Tulad ni Pablo, hindi ko inaaring ganap na nakabtad ko na. Pero sinisikap ko ngayon ay pilit na makalimot o limutin pa rin ang mga nakaraan. Dapat ganun tayo mga kapatid. Huwag nating iisipin na ligtas na tayo lang. Ligtas na tayo. Yes, ligtas na tayo. We are saved 100%. But hindi lang ganun ang gusto ng Panginoon. Gusto ng Diyos hanggat nandito tayo sa mundong ito. Lagi tayong nagre-renew. Lagi tayong nagre-revive. Lagi tayong natatransform. Lagi tayo nagiging new life para sa Kanya. Kaya nga, Jesusness, Christ-likeness, until to glory to glory. Yan po yung nais ng Diyos. Pinapaging banal niya po tayo. Sinasanctify niya po tayo. Yan po yung sanctifying grace. Amen? Kaya mga kapatid, patuloy lang tayo sa biyaya, pag-ibig ng Diyos upang makamtan natin ang tunay na goal o ma-aim natin ang tunay na purpose ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen? So, sige.